yung mga wars and rumors of wars, yung mga sakuna, it is like a pregnant woman going to give birth, na may mga labor pain na, it's almost there. So nangyayari ngayon sa mundo, it's enough to be concerned. No? Kaya tayong mga Pilipino, mababaw ang ano natin, ang view natin, mga politiko natin, mga leader natin, ang pananaw lang dito sa mababaw, wala, hindi sa universal view, no? Hindi sa satellite view. Kaya mapupusoy tayo, Pilipino. Mga Pilipino, 120 million tayo, mapupusoy tayo. Kung hindi kayo nakikinig, sorry nagbablog na nga ako like, share, subscribe. Yung pala ibig sabihin, no? Like, share, subscribe. Mapupusoy tayo. So, it pays to prepare, no? Prepare for war just in case, prepare for the tribulation just in case. And kung kinuha kayo sa rapture, o de walang problema, paano ko hindi? Isa ka sama-sama. Kaya ngayon pa lang mag-repent na kayo. No, ngayong Holy Week, tuunan nyo na pansin, bakit ba ganun ang ginawa ni Kristo? Ano? So, tapos ano pa? Sino pa ba yung mga dumating? Si Moses. Si Moses. Sabi niya. Imagine yung kwento ng kay Moses, di ba? Yung baby siya, pinaago sa ilog, tapos nakita ng kapatid ng Pero. Imagine that. No? Yung timing ba na nasa gilid ng ilog, naligo yata yung kapatid ng Pero, tapos nakita yung basket na lumulutang. Uy, may baby! Buti hindi kamukha ni Diwata. Kung kamukha ni Diwata, hindi, pago siya na yan. Aninong anak yan? So pagka kinuha at ginawang royalty, no? Imagine that, anak ng Hudyo, aab sa parang kapatid ng ni Ramesses, no? Ramesses ba 'yon? Tapos siya pa yung gustong maging Pharaoh, no? But he was banished, and then he took on a wife yata, and then kinausap siya ng Diyos na ikaw ang deliverer. Ayaw pa niya maniwala. Ako? Malay ko dyan. Hindi naman ako doctorate. Hindi naman ako military general. Ako? Deliverer? Maghanap ka bossing ng ng mas magaling ba? Sabi na langit, marunong ka pa. ikaw ang napili ko. Sige, kunin mo yung baston mo, punta ka doon sa Pero. Sabihin mo yung aking gusto. So, his leadership and character was tested there. Yung faith niya, no? Imagine. Yung ginawang ahas yung kanyang baston. Sumagot yung Pero, yung mga magikero ng Pero. Naging ahas, dalawang ahas. Versus do ahas ni Moses. Kinain yung dalawa. Sabi nung Pero do sa mga magikero niya, tarantado kayo. Hindi nyo ba nakita kumakain ng ahas yung ahas niya? Ba't kayo nag-produce ng ahas na magpapakain doon sa kinain yung ahas? Walang yan kwento yan. No? Nakakatuwa. Pagkaisipin nyo, nakakatuwa. Tapos yung nirelease na, di ba? Yung 10 Plagues of Egypt, no? Grabe yun, yung mga modern scientists ngayon sinasabi na timing yun sa volcanic eruption yata ng Mount Etna Kaya nagkaroon ng tidal wave sa kabilang parte ng mundo, nahigop yung Red Sea, kaya nahati, nagkaganon. Ngayon, explanation ng science Tapos yung Passover na yung sinabi angel of death, pinatay yung mga firstborn. Merong tradisyon na yung firstborn lagi nasa ilalim. Parang lower banks ba? Upper banks, lower banks, di ba? Parang sa academy, dalawang bed ba?
nasa ilalim lagi yung mas senior. You get the preference doon ka sa lower banks kasi akyat ka sa higher banks eh. So sa Egypt, yung mga anak-anak, ganun din, parang nasa ilalim natutulog, nearer to the floor, para ipagkabangon, tayo na. Ganun yung ano ng mga senior, mga panganay, firstborn. Ngayon, yung gas, parang LPG, yung sumabog yung bulkan, kumalat, and then nag-settle down, parang LPG na nagpo-flow. Patay! Patay yung firstborn. So, yun yung explanation ng science, no? So, ang galing. Pero tignan niyo yung timing ng langit, no? Ang galing ng timing. Tapos parting of the Red Sea, taka sila, tawid sila. Natapos yung tidal wave, sumara. Oh. Kaya kung kung ikaw babagal-bagal ka maglakad, maiwan ka. Uy, wag niyo ko iwanan. What drove Moses to deliver the Israelites, his people of around 400, ewan ko kung thousands, no? 400 years sila na in captivity as slaves. Dumami sila. It started with the brothers of Joseph when he was there as the chief magistrate yata of the Pharaoh, and he was the one na nag-imbak na mga pagkain, ng rice, no, o flour, isang pyramid puno, and then nung nag-famine na, naglapitan yung mga karating na mga lupa, mga tao, nandun yung mga kapatid niya. So, na-testing si Joseph doon yung forgiveness niya. Kahit, tinapon ka ng mga kapatid mo, grabing galit mo doon, di ba? Pero ito, ano niya, niyakapan niya, pinatawad niya, hanip, ano? And they stayed there. Dumami. Dumami. Ito yung mga to, para mga Pilipino to, Kung mag-anak na mag-anak, ang dami. ginawang anak buhay yung pag-aanak 12-12, no? Kaya to, after so many years, parang pyramiding, ano? Dumami yung anak, So, yun yung, ay, nako. Kaya naging, sila, 12 tribes. 12 tribes of Israel. So, balik tayo kay kay Moses, na-deliver niya yung mga Israelites. One man. What if it's so many men, a group, so many groups? What if it's a whole Filipino nation? You can deliver yourself. Just have faith sa langit, no? So, nagalit ang langit sa kanila. Parang, kasi matapos kayong i-deliver, mga walang nga kayo, wala kayo utang na loob, sumamba kayo ng ibang Diyos. So, they wandered around the desert for 40 years. Tayo, 40 years na tayong ganito, after EDSA. 1986, 1986 na matapos yung sinasabing miracle of EDSA, hindi binanata ng armed forces yung mga civilian. Hindi sinagasaan ng tangke, hindi kagaya sa ibang bansa. Yung armed forces natin at that time was tame. Ewan ko lang ngayon. Parang corrupted ngayon So, binanata ng hindi. Natapos yung EDSA noon, umalis ang Marcos Sr. Hindi nagamit yung might ng armed forces, equipment-wise. Yung Scout Ranger, we were ready to attack yung kay John Kitley. Panik-panaog kami sa 6-by. Hanggang sa nainis ako na huwag kayong kukuha ng order kundi sa akin. Kahit sinong general yan, kahit sinong colonel yan, sinong captain, I was a second lieutenant at that time. Kahit sino, buhay pa yung mga sundalo ko, kasama ko ngayon sa FGF, SFGF na ngayon. Kasama ko, sumama sa akin. So,
nakasama ko sa mga, sa ano yun, sa Davao, no? When I was operating there, under 6 company. Ginalugad namin lahat yung ano na yan, yung area. Mabot kaming Cotabato, Agusan, Mati, no? Davao Norte, Hulop Davao Norte, Kumbal. Dami kong, nakatatlong sapatos ako dyan sa 3 combat boots na pudpud. Butas na nga. Butas na yung combat boots ko Lumilitaw na yung ano ko, yung hinlalaki na daliri ng paa. Nakadungaw na yung kuko kasi kakalakad. Siyempre, kumakayod yun. Wala naman akong dalang nail cutter. Di walang panahon para magputol ng kuko. Kumakayod, nabutas, maya-maya, pikaboo! Gumagano na yung paa ko, no? Pikaboo! Kakatawa, US pa yun, yung combat boots na yun, matibay yun. Pero pikaboo, yung daliri ng paa. Nakakabutas na sapatos pala yun. Okay, so yun yung, kakatuwa rin, Itong bata ko, lulusubin namin sana yung yung radio station sa ni RJ yun sa may Bimapa ba yun? Bago yung tulay na yun may SM na yata ngayon dun banda. Tapos no, nandun kasi yung defense network, no? WNK, no? Yun yung posting nila, civilian radio, WNK, Wink Radio, FM. Pero at the same time, nandun din yung ginamit nandun si John Kittley, kita ko yung likod niya, nung nag-recon ako Pumanik ako dun nasa mga vlog ko yun, sino yung mga official na nakita ko. Si Ron, Noe Wong, Grak, Victor, 79. Noe Wong, 79. 75. Baron ng 75. And they were there. Tapos February Revolution na yun. Tapos sinabihan ko yung gwardiya. Anyway, nung panoorin nyo na lang sa mga nakaraan na vlog, hanapin nyo na lang. Magulo kami noon. Tapos nung sinabi kong matulog lang, sa akin kayo sumunod. Tinyente ko, mas matagal pa ako sa serbisyo. Yung mga yan, mariretire na yan. Imagine, Pwede rin ganyan ang linya ng mga tinyente ngayon na disgruntled sa PNP tsaka sa AFP. Kanino kayo susunod? Sa mga general? O sa aming mga tinyente? O sa aming mga sarhento? Dinti kayo? Nasira na yung image ng AFP tsaka ng PNP. Dahil sa kakapolitika ninyo. Sinasabi nyo apolitical, pero kayo mismo sa itaas ang namomolitika. Okay. So, balik tayo kay Solomon na. Solomon, sabi ni... si David muna. Tandaan niyo si Dabong? Si David. Shepherd boy. After Noah, after... sino yun? Nag-iisa. After Moses na nag-iisa. Si Noah, pinagtawanan ng ginagawa niya yung barko niyang malaki, no? Imagine, tinatawanan siya, but he was instructed to build a ship on top of a mountain. Kasi maraming puno ron, doon na, in place. Ginawa niya 1 taon. 1 taon. Para kasi raulo na, specification ng langit, gawa ka ng gawa, lagari ka, lagari ito. Buti wala pang illegal logging na, Kung illegal logging ka, huli ka Hindi, buti wala pang Kongreso ng Pilipinas doon. Kung hindi, contempt. Yes or yes? Yes or no? Kinausap pa ba ng langit? Ba't ako hindi kinausap? Ako si Abante. Namo! Ganunin ka, mga Congress natin, So, nagawa niya yung barko, tinawa na siya mga tao para sa kleng-kleng bang-bang, nag-iisa rin siya, kasama niya yung pamilya niya. You see the faith in God. You see the test in character, the test in his leadership ability, And he tried to save the people, pero wala
and the flood happened, boom, reboot. Reboot. Noon na nagre-reboot, langit. Langit ang nagre-reboot nun. The Great Reboot. Then, ano nangyari? Sodom and Gomorrah, di ba? Si Lot, di ba? Pinapunta, give me, 40 ba? 50. Na, good people. Para wag mo na, Lord, wag nyo nang upakan yan. Wag mo nang i-reboot yan. Basta may 50 lang. Nagtawaran pa sila ni Moses. Si Moses ba yun? No? Moses yun. Tapos pasensya na kayo, kung di ko natatandaan properly, senior na So, biglang 40, 30, 10. Umabot sa 10. O, isa na lang. Isa na lang. Nandun yung, kaya nga doon nauso yung SNM no? SNM, no? Sodomize, at saka yung, yung masokista, no? Kasi orgy giinom-inom sila. Noon wala pang cocaine. wala pang mga shabu-shabu noon Ano lang, yosi-yosi lang siguro sila doon. Basta lasing-lasing sila. And then orgy na sila. It's kumbaga sa galit na galitan lang. Tantado to mga to. Delibyo abutin nyo. May katabing volcano. Pinasabog. Dadating daw yung anghel, papatayin lahat ng tao. Gusto pa nilang banatan yung angel. Sorry type nila yung angel Mucha, sino tong bagong salta na to? Makinis Gagawin ba ang bilibid? Kosa. Mukhang okay to Tado sila, tarantado mga utak yan. Ngayon, nangyayari yan sa buong mundo. Nangyayari yan. The world is so corrupted, so dysfunctional in behavior. Nangyayari yan. Malacanang, in Congress, in the higher echelon ng ating society na wala nang sinasamba, pera na lang at saka droga, no? So, malapit na ang delubyo. Malapit na yung delubyo. Galitan langit na So, nandun tayo kay Lot. Sinave niya yung pamilya niya. Sabi, gago yung asawa, tigas ng ulo. Sabi nang wag kang lilingon, palit talikod. Chismosa. Tumingin sa likod. Naging asin daw. Naging pillar of salt. Wala. Matigas ang ulo. Kaya kayo, pagka sinabihan na kayo, wag kayong tigas ang ulo. pagka sinabi sa Bible na lumikas ka na, o ka nang aanga-anga. Marites pa, titingin. Baka sabihin, okay to vlogger ako, magla-live ako. Magla-live ako. Kung tidal wave yun, tsunami yun, wala ka, yari ka, maiiwan ka. Wag na, tama na yung live. Tama na muna yan. Save your lives muna. Kasi a lot of people can get killed because of you. No? Because of yung mga, natin, yung ways natin. Kaya Filipino people, isipin nyo yun. No? You can get killed dahil sa kakemean ninyo, keme-keme. Dahil sa dami ninyong gamit, gusto nyo pang balikan. Sabi nga sa Bible, wag nang balikan yung gamit. Lumikas na kayo. Go to the highlands. Yun yung sa Bible If you take the generic na meaning, mag-high ground kayo. Okay? Pag high ground sa ranger kasi, pagka nag-high ground ka, safer ka. Mas manawak yung makikita mo kaysa nasa flatland ka. Wala, makikita mo lang yung nasarapan mo, mga puno. Pero pagka ikaw, nag-high ground ka, eto, tanaw mo, 360 degrees. Basta may line of sight ka, kita mo. The higher you go, the higher yung nakikita mo. Miles and miles away. So, kunyaring nasa paanan ka ng bundok, wala kang makita, ito lang. Hindi mo makita, no? Kaya, take the high ground. And pagdating naman sa mga tsunami na yan, o yung mga lindol-lindol na yan, mas safer ka pagka nandun ka sa itaas. Kaysa yung dito, bubuka yung lupa, patay ka. Mag-liquefaction,
Yung alam niyo liquefaction, di ba? Yung maalog-alog, ang akit yung tubig sa ilalim, kasi buhangin yung, mostly buhangin, sandy soil, lulusot yung tubig doon. Mababaha kayo, malunod kayo. Pagka tsunami, tatamaan ka, low ground ka. Pagka sa high ground ka, chances are baka masave ka sa ano. Yun yung generic na message do sa Bible. Sa Revelations, you take the high ground. Yung, nakanita kay ano na, kay Lot, no? Sodom and Gomorrah. Delubyo. Noon, ang sagot ng langit, delubyo eh. No? Pagka loko-loko, delubyo. Tapos doon, ano tawag doon? Kumalma. Kumakalma rin eh, no? Si Lord. Kumakalma rin. Kasi una, delubyo. Flood. The Great Flood. Wow, boom, wasak lahat. Tapos panibago na naman. Ganun siya mag-reboot. Tapos nun, Sodom and Gomorrah, boom, kunana, patay na naman lahat. Renew na naman. Yung pagdating, yung pala, yung Israel, ganun din. Tado to mga to. Ayun, linyan siya sa Israel. Mga tao niya, na mga ano niya. Sinalba niya. Matapos ka salbahin, ikaw pa yung gagaguhin. Mga walang niya kayo. Sige, 40 years kayo sa desierto. Para tayo, 40 years tayo na ganito. After people power, 40 years tayong niyari ng mga politiko natin. Niyari tayo ng mga walang niyang mga magnanakaw, mga abusado. So, finally, they were able to go to the promised land. Pero hanggang ngayon, di nila nire-recognize si Kristo eh. Propeta lang, propeta eh. No? So, grabe. And then Solomon, and then yung ano niya, di ba? Bitin na. Ay, si David nga muna. Nag-iisa si David, oh. Imagine that. Test of leadership and character. Hanip yun. Isipin mo yung pananalig sa langit nun. Yung tiwala mo, buong tiwala mo, yung buhay mo. Naka-anchor sa iyo yung survival ng buong Israel. Isang shepherd boy. Walang training, militarily. Walang training. Ang karap mo, 8-footer. 8-10-footer, si Goliath. Ang laki, no? Ang laki-laki. Tapos siya, ano lang siya, 4'11". You can just imagine, parang si Gloria Arroyo, no? 4'11". You can just imagine yung ano niya, and then magpasto lang ang alam niya. Manirador, pero with his tirador, napabagsak niya ang isang champion ng mga Philistines, no? Yun yung kalaban nila. Imagine, nisip ko nga kung tayo, sama-sama tayong tirador, mapapabagsak ba natin yung yung mga kawalangyaan itong administrasyon? Just a thought, Si David nag-iisa. Pero kung 1 milyong Pilipino na tigi-tigisang tirador, puta na, sige, lumapit kayo, mga hayop kayo. Tore, lumapit ka, hayop ka. Tiradorin nyo, bukol siguro. Ay, nako. So you can just imagine, yun yung na-imagine ko bigla yung yung bukol, ang laki. Para kasi si Van Damme, no? Di ba si Van Damme may bukol? 4, 4 na bukol. Para 4 na estrella. Long shot tirador. Babarilin nyo kami? Sige lang. 1 milyong tirador yan eh. Sabihin ng co-command, load! Prepare! Fire! Boom! Sipin mo 1,000 bato o bulitas na holin, sabay-sabay, 1 milyon para, 1 milyon na ganyan, no? Sabay-sabay. Pucha, no? Mag-uulan ng bato. Uulan ng holin. Ay, alam ko. Subukan yung apihin yung taong bayan. Magagalit ang taong bayan.
Doon ako pupunta eh, susunod na mga vlogs. Kasi I foresee really a revolution coming eh. Okay, so nandun tayo. Ayokong umaba na. Kaka 30 minutes na ako ah. Oh, si... Wow, 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 wow. Saan na yung aking sinulat? Okay. Mali. Si Gideon. Si Gideon, no? Si Gideon, yung 22,000 yata, tropa niya. O 32,000. Tapos nun, ang kalaban, 150,000. Midianites, no? Search nyo. Midianites. I like that story. Kasi, the Lord, imagine the Lord was in contact with you. Imagine, yung mga ganon, lahat itong mga tao na to. They are so privileged that either the Lord God communicates with them or an angel is sent to talk with them. I don't know, no? How ano siguro sila, how holy, no? Kasi nakakausap sila ng langit. So si Gideon yung sa paano mo lalabanan 150,000 sa 32,000 lang kayo. Kahit sino kang general, hindi ka pa lumaki ng academy nun. Oh, wala ka, hindi ka lumaki ng academy. Tapos nun 150,000. Tapos sabi ng Lord, pumili ka ng magagaling mga tao mo. Pumili ka ng magaling na tao. O de, pumili siya. 20,000 and then naging 10,000. Sabi ng langit, marami pa yan. Kita mo na naman, yung faith, no? Marami, kalaban niya, 150,000. Diyos ko. 125, 150. Imagine, dami nun. 100, kumbaga sa critical mass na yun eh. Sa EDSA. No? Dami nun. Tapos nun eh, isipin 125,000, dalawang stadium ng INC yun. 55,000 capacity. Imagine, no? Ganun karami. Halos tatlo. Can you just imagine yung dami na yun, ano? Tapos yung iaharap mo, 10,000, pinabawasan pa. So, sundin mo yung sinabi ko. Punta kayo sa gilid ng ilog, painumin mo yung tao. O, uminom yung tao. Yung mga tao, yung mga sundalo, humiga. Ito yung ilog. Pagdating dyan, higang ganyan. Parang laplap ng tubig. Tapos yung iba, nakatayo. Tapos kumuha ng dumakot ng tubig. Tapos ganon, damadakot ng tubig. Akala mo, security conscious. Hindi. Nung binabasa ko yung kwento, kakatuwa. Hindi security conscious. Pilay. May mga tama ba? May sugat. Mga nakaganyan. Hindi. Kasi pag gumiga, hindi na makakatayo. Anip yun. Kaya nakaganyan, nakasaklay. Tapos mga weakling ba? Tapos gumanon. sabi ng langit, yan ang piliin mo. Pinawi 10,000, 300 lang natira para yung mga sugatan pa. What is heaven trying to prove? They want it written so that it will go down in history that even against the odds, mananalo kayo. Yun yung message doon. Na hindi mo kinakailangan ng pagkarami-rami, you can beat a superior enemy, tapos nun, mananalo kayo. Because I am with you. I am the wisdom behind you. I am the power behind you. I am giving you all the power. I am giving you protection. 300. Natin niya sa 3. Nakakamp yung 150,000. All around the camp. Magdalang paso, may sulo. Nakalob doon sa paso para hindi maliwanag. Tapos noon, at the right moment, nilabas yung sulo, kita yun from a distance, makapaikit. Tapos noon, nagbasag sila ng paso. Sa malayo, it was carried by the wind. It sounded as if maraming nagtatrample. And then sumisigaw sila. Ganon. Oh. Misigaw sila. And then, dahil sa confusion, naalimpungatan yung kalaban, lumabas sila sa mga tent nila.
Magkabangga-bangga sila. And then may mga sumisigaw na nilulusob tayo. And akala nila, sila, yung kasama nilang kalaban, sila nagpatayan. 300 just stood there watching. Misigaw sila. Nagpatayan yung 150,000. Imagine that, no? Imagine that. Tapos Joshua ba yun? Sa Jericho? Yan nang tinuturo yun sa KOJC, di ba? Jericho March. Yung pupunta daw sa Malacanang. Delikado yun kasi raratrating ka ng PSG dun eh. Raratrating ka. So anyway, ang ng Jericho. Jericho was a city or you should add na a place never before beaten, surrounded by walls. Matibay. Never before beaten. So ito ngayon yung Israel. Ano gagawin natin? Sabi ni God, ikot lang kayo dyan. Ikot lang kayo na ikot. Mag-ingay kayo. Alay lakad ba? 7 araw. Lagi yan. Katapos nun nayanig yung pundasyon ng Jericho, yung mga walls niya, gumiba eh. Ayun, talo. Without firing a single shot. Grabe talaga. Yung wisdom ng langit na naman. Pero na-testing yung leadership niya, ni Jericho. Ni Joshua. Yung pananalig sa langit talaga yan. Ang daming magandang storya sa Bible. Kaya nga, this Holy Week, magandang review nyo na. May Google na ngayon eh. Hindi mo na kailangang punta library o kaya basahin mo yung buong libro. Bits and pieces, basahin nyo. At least meron kayong one step forward na Tapos, sino ba? Si David, sinabi ko na, na naging King David. Imagine, patayin mo yung pinakamalakas. Grabe, Ang tapang, Nag-iisa siya. Walang general. Walang general na tumayo. Walang general na tumayo. Yung inaasahan mo sa Israel Army. Wala pang pulis nun. Wala pang pulis nun. Wala pang, isipin mo walang general na kayang tumayo. Duwag, natakot ba? Hindi. Ayaw alam nila talo sila Ang laki-laki ng kalaban, 8-footer. Baka, yung pressure noon na nakasalalay sa iyo yung outcome ng gera, ng battle, ma-enslave yung tao, yung buong katauhan, Israel, kung matalo ka dahil doon sa battle na yon between Goliath and the champion of Israel. Wala talagang po-forward dyan. Natatakot yung, yung responsibility ba? Si David, ang lakas ng pananalig sa langit. He believes in God. The full power of God. And pikit mata, sige. The Lord is my shepherd. I will not, I shall not want. Di ba? I shall not run. Parehas. So, ang andon, antindi, Antindi. Tirador laban sa sibat at saka sa espada. May shield pa yung gago. Pero napatay niya. Ngayon, walang tatayong general sa atin. Meron ba? Meron ba David sa AFP tsaka sa PNP? Wala Baka sa inyo. Sa civilians. Baka meron sa not other than the active service, baka meron sa mga retired MUP. Baka meron tumayo. Yung mga lower ranking officers and men, naghihintay sila na may tatayo. Ganon yung feeling. Pero, walang David. Yun hinihintay natin, magkaroon tayo ng David. Okay, so, sa lahat ng na yan, thousand years na yan ng isipon na ako, thousand years, dumating si Kristo. Line of David, Line of David. So, si Kristo, sipin mo yung
sinilang siya.